So eto na nga mga Habibis, nagsabi si Habi David kagabi, may darating pala kaming 5 bisita today. Kaso, wala na palang laman ng ref namin kaya gumising ako ng maaga at pumunta kami ni Ate Rose sa palengke. At dahil darating sila ng lunch, kailangan ko magluto ng ulam na mabilis lang lutuin. Pinuntahan ko yung binibilhan ko ng gulay at naisip ko magluto ng chop suey para mabilis lang maluto. Kaya ayan, kumuha na nga ako ng repolyo at saka ng sayote. Bumili din pala ako ng carrots kaso wala silang broccoli at saka cauliflower. Ang mahal daw kasi ngayon, nakakaloka. Naghanap ako sa ibang tindahan pero talagang wala. Bumili na rin ako ng red bell pepper at saka may nakita akong Baguio beans. Yan na lang gagamitin ko. Wala rin kasing sits sa lot, napakamahal din daw, nakakaloka talaga. Nadaanan ko rin itong mga talong, ang mura lang ng kilo ng talong kaya bumili ako ng marami. At dahil madali lang lutuin ng hipon, bumili na rin ako ng marami para magluluto ako ng walang kamatayang buttered garlic shrimp. Carry lang kasi hindi pa naman natitikman ng mga bisita namin yung luto kong yan. Bumili na rin ako sa suki ko ng baboy. Shout out kay Mike and Nat's Meat Shop. Ngayon lang nila nalaman na nagva-vlog ako, hindi ko kasi sinasabi sa kanila. At bago kami umuwi ni Ate Rose, napadaan din kami sa nagtitinda ng prutas. Bumili ako ng lakatan. Pag uwi ko, ito si Habi David, kakagising lang. Good morning, baby. Habang si Ate Rose naman, inaayos na yung mga pinamili namin sa palengke. Sabi ko kasi sa kanya, ayusin muna yung mga pinamili namin bago kami mag-start at mag-prepare ng lulutuin namin. At eto na nga, nag-start na kami ni Ate Rose mag-prepare ng mga lulutuin namin. Niready niya ang mga gulay, ako naman niready ko yung mga sahog na mga manok at saka chicken liver. Una kong niluto ang chop suey kaya nagisa na ako ng bawang sa mainit na kawali. At naglagay na ako ng isang red onion. And this time, ang gagamitin kong sahog ay chicken breast. At sinangkutsa ko lang yan ng very light, tapos isunod ko naman dyan ang chicken liver. Igisa lang din for a few minutes, tapos nagsison na ako ng pepper. And then tinakpan ko lang yan for a few minutes at niluto ko lang yung chicken liver. Tapos naglagay din pala ako ng shiitake mushroom, buti na lang meron pa kaming isang lata sa pantry. And then nag-start na ako maglagay ng gulay, inuna ko yung carrots, sayote at saka yung Baguio beans. Hinalo-halo ko lang ng very light at niluto ko lang for about 3 to 4 minutes. And after that, tinimplahan ko na siya ng konting asin. Tapos hinalo-halo ko lang ulit. This time, gagamit naman ako ng cream of chicken para sa ating sabaw ng chop suey. Yung last recipe ko kasi ang ginamit ko cream of mushroom para maiba naman, diba? And then nilagyan ko lang ng konting tubig para sa sabaw. Masyado kasing malapot yung cream of chicken. At syempre, wag kakalimutan tikman ang niluluto para may adjust ang lasa kung kinakailangan. Nung okay na sa akin, nilagay ko namang sunod ang young corn. Ang gusto ko yung fresh young corn, ayoko nung nasa lata. And then, naglagay din pala ako ng 2 red bell pepper. Hinalo ko lang at niluto ko lang for about 1 to 2 minutes. At eto na nga, medyo nagsabaw na yung ating chop suey at last ko nang inilagay ang repolyo. Inubos ko na yung isang buong repolyo kasi sayang naman baka masira, diba? Nakakaloka. At eto na nga yung chop suey natin, biglang dumami, diba? Salamat sa repolyo, char. After kong haluin, tinakpan ko at niluto ko lang for about 1 to 2 minutes ulit. At eto na nga, luto na ang ating chop suey at nilagyan na namin ni Ate Rose ng itlog ng pugo. At dahil sa sobrang gutom, hindi na ako nakapag-video ng mga reaction ng mga bisita ko. Pero sabi nila hindi daw masarap. Char lang.